welcome to this channel. This is Communication with Louie. Kung saan ang pag-uusapan natin ay everything about communication. And yes, today pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang English. You've heard it right, English. Not Filipino, not Chinese, but English. Yes, tara, simulan na natin. Unang-una, ang English ay tinatawag na isang global language. Ibig sabihin, kung kahit saan ka man magpunta sa mundo, may malaking chance na you will encounter people who speak in English. Let it be in work, travel, or maybe some personal interactions. Even nga doon sa world of social media, you'll encounter different people speaking in English. Kaya, if you won't be able to improve on such an aspect, definitely, you would be crippled. Oh my goodness, kawawa ka naman. So, kailangan, ang tandahan natin ay you try to improve on these skills. At may singit ko lang, no? Ang English language ay isa ng lingua franca of the world. Pero, you might be wondering, what the heck is lingua franca? Ang lingua franca ay isang language na ginagamit bilang common. It's a commonality sa pagitan ng iba't ibang mga tao na may magkakaibang native language. Isn't it wonderful? It's like a bridge that connects us all. Ang English na ngayon ay ginagamit na lingua franca sa maraming arenas. Kasama ng business, science, technology, aviation, and even in the church. For example, sa trabaho, kapag may ka-meeting ka with international clients, kailangan mo ring magsalita ng English para magkaintindihan kayo. Let me relate my personal experience, ha? Nagtrabaho ako sa Paref Southridge, isang all-boys schools na may mga foreign clients. Ang medium of communication with students there ay English. Ganun rin sa parents na isa sa mga duties ko ay to mentor them and help their kids become improved in terms of learning and interaction. Ginagamit ko ang English para magkaintindihan kami. Well, naka-encounter ako ng mga parents and students who are Spanish, Taiwanese, Korean. And it's very absurd indeed kapag pipilitin kong gamitin ang Filipino. Pangalawa, maraming educational resources na available in English. Kaya halos lahat ng research papers, books, online courses ay naka-English. Kaya kung marunong ka sa English, mas madali na lang na makapag-aral at mas marami kang opportunities na makukuha. Let it be in your personal life o sa career mo. For example, kung gusto mo na mag-aral ng panibagong skill, maraming online courses dyan. Pero madalas lahat yon ay nasa English dahil iyon ay ang language of instruction tulad ng sa Coursera, Khan Academy at ng edX. My student now turned as a data analyst. He pursued mathematics as his major, pero he tried to diverge and nag-iba siya ng path. At ngayon nga ay gusto niya maging data analyst at very incessant siya sa pag-aaral ng iba't ibang courses related to data analytics, data science, at lahat yon ay mga nasa English. Let me relate as well yung ilan sa mga bagay na ginagawa ng aking mga students para ma-widen ang kanilang knowledge. Hindi lamang sila limited sa classroom premises, nagbabasa rin sila ng mga libro related to literature, psychology, and philosophy. At lahat ng iyon ay nasa English. Pangatlo, ang mga advancements ng technology at innovation ay madalas documented in English. So let it be in computer science, medicine, or engineering,
Kailangan ng English para ma-access at maintindihan ang latest developments. Hindi lang yung mga latest chika na hinahanap nyo. For example, kapag nagbabasa ka ng latest research tungkol sa AI o machine learning na lubhang very famous ngayon, English ang ginagamit na language sa mga journals at research articles. Let me relate my personal experience. Ako ay member ng National Research Council of the Philippines. Sina po nagpauso ng ika muna O yung pala, Sina pala nagpauso niyan. Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-irik ka ng At sa mga conversations namin tungkol sa advancements ng aming respective disciplines, English ang ginagamit namin. Nagkakonduct kami ng mga various research at ina-undertake namin ang different critical discourse gamit ang language na ito para mas maabot ng mas malawak na audience at mas mai-intensify ang connection namin sa iba't ibang audience, lalo na in the international setting. Pang-apat, sa personal growth at everyday communication, malaking tulong syempre ang English. Mas madali kang makapag-connect sa iba't ibang tao. Regardless of race, status, occupation, whatever. Makakapanood ka ng mga informative videos, mga gusto mong movies, animated series, at makakapagbasa ka ng mga inspiring stories. For example, kung gusto mo ng hobbies na may kinalaman sa cooking or photography, ano pang hinihintay mo? Maraming tutorials at blogs na naka-English at magagamit mo yun para mas madali kang matuto. On the other hand, in terms of my experience, alam mo, paborito ko itong panonood ng mga productivity tactics at mga vlogs ni Ali Abdal. He's based in the UK at napakarami ako natututunan sa kanya, and his medium of communication ay nasa English. Ako rin nanonood ng iba't ibang mga animated series katulad ng Rick and Morty. I have a device that will solve all of our problems. Na nasa English rin. So, ayan guys, nakita na natin kung gaano kahalaga ang English sa iba't ibang aspeto natin sa buhay. Kaya, continue lang sa pag-aaral at pag-i-improve ng English language skills. At para mas marami tayong opportunities and growth na ma-achieve.